Everyone, our devotions and topic for today is from the book of Ruth, chapter 1, verse 16. Sabi dito, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where I stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God." Sa Tagalog version, sabi dito, pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung nasaan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan nyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin." So dito, matututo tayo sa kung ano man yung naging decision ni Ruth. Si Ruth po ay, sabi dito ng katuruan dito, the best decisions lead us closer to God. So si Ruth, nung panahon na ito ay wala pang hari sa bayan ng Israel, sa bayan ng Judah, at hindi pa uso yung hari. Mga namumuno doon ay mga judges at hukom. There was a time na nagkaroon ng malawakang taggutom at merong pamilya na ang pangalan ay Ome. Nag-decide sila sa lugar ng Moab, doon nakapag-asawa si Gileon, at namatay yung asawa ni Moab na si Elimelech, at ang natira lang ay si Naomi at si Ruth, at yung isa pang babae na kasama ng anak. So, yung nagkaroon ng trahedya, at sabi ni nabalita ni Naomi na ang bayan ng Judah ay nagkaroon ng sapat na pagkain. So, nag-decide siya na babalik na ulit siya ng Judah. At yung dalawa niyang anak sa daughter-in-law, sabi niya bumalik na sila sa kanilang tahanan. At babalik na siya sa kanyang pinanggalingan kung saan siya galing. Pero yung isang anak na daughter-in-law ni Naomi, nag-decide na bumalik sa kanya, sarili niyang pamilya at angkan. Pero si Ruth, imbes na piliin yung pamilya niya, mas pinili niya yung sumama kay Naomi. At Moabite si Ruth. Kahit daughter-in-law lang siya ni Naomi, mas pinili niyang sumama. Sabi ni Ruth, kung saan ka man pupunta, doon ako pupunta, yun yung magiging tirahan ko, at kung ano yung magiging tirahan mo, at yung mga kababayan mo, magiging kababayan ko rin. Kaya si Ruth kasi ang mabuting anak. Kahit daughter-in-law siya, malapit siya kay Naomi. Kaya sabi niya, huwag niyo akong pilitin na umalis sa inyo, sa poder niyo, at kasi kung ano man yung maging decision niyo, kung saan kayo, doon din ako. So, yun yung the best decision ni Ruth na ginawa niya dahil napalapit siya sa Diyos, at yan yung pinakaunang, yun yung mga options na may mga options tayo minsan pag nag-decision tayo. Pero yung ginawa ni Ruth, yun yung
pinakamahusay na desisyon gawa niya. Kasi bilang Moabites, maraming Diyos-Diyosan sa Moab at isa yun sa mga idolatry place na pinarusahan ng Diyos. Pero ang pinili ni Ruth yung kung saan mapapalapit siya sa Diyos. Kasi yung decision na Ruth, yung may gabay ng Diyos na mapapalapit siya sa Diyos, yung the best decision na magiging close siya. Kasi nagkaroon yung protection ng Diyos nandyan eh. Katulad nung kailangan nandun ka sa lilim ng Diyos, gawin mo yung kalooban ng Diyos, protektado ka, yung hindi malayo sa kagustuhan ng Diyos, kasi magiging disiplinado ka, yung pabor ng Diyos at protection ng Diyos, guidance at pagmamahal niya, imbis na piliin mo yung mga bagay na ikasasayang mo lang, pero mapapasama ka naman. Hindi nangungonsente ang Diyos sa mga gawang mali. Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na piliin natin yung mga maling desisyon para matauhan tayo at manumbalik tayo sa Diyos. Hinahayaan niya tayong masaktan, mga desisyon na ginagawa natin na hindi kalooban ng Diyos. Pero kapag mas pinipili natin yung alam natin na protektado tayo ng Diyos, kalooban yun ng Diyos, lahat ng mga bagay ay magiging mabuti. Kasi hindi tayo hahayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya si Ruth, mabait siya sa kanyang biyanang babae. Pinili niya yung sumama kay Naomi kaysa pinili niya yung pamilya niya, yung bayan niya, yung angkan niya. Kaya dahil ang hinanap niya ay Diyos, yung protection ng Diyos, yung sabi sa kanya, may you've reached rewarded, pagpapalain siya kasi nasa ilalim siya ng pakpak ng Diyos. Kasi under His wing siya ng Lord eh. At napakaganda na imbis na magpunta siya dun sa Moab, sa lugar ng Moab, nagpakalong siya sa ilalim ng pakpak ng Diyos. Kaya meron siyang reward from God's protection. She is under God's favor. Kasi yun yung decisions na magpapasakop siya sa kababayan na hindi naman yung kababayan. Mapasa ilalim ng Diyos nila. Yun yung best decision na ginawa niya kasi nahubog yung future niya sa paraan na ang Diyos kasi ay galing sa angkan ni Ruth, may dugong Moabites. Si Jesus Christ ay galing sa angkan ni Ruth na may dugong Moabites. So, si Boaz at Ruth, yung parents ni Jesus Christ, kung saan nanggaling si Haring David at ninuno ni Jesus Christ. Yung decision ni Ruth na pumunta sa bayan ng Israel at ang Diyos nila ay maging Diyos, ang Diyos niya ay maging Diyos nila at ang Diyos nila, ginamit si Ruth para maging ninuno ng Messiah. Kaya yung mga principles dito,
kailangan magkaroon tayo ng desisyon na hindi tayo mapapalayo sa Diyos. Yung mga desisyon natin, hindi mapalapit sa tukso, kasi yan ang makakapagpasama sa atin. At lahat ng tukso talaga nakaka-attract. Ito yung magsasabi sa atin, napakasarap sa pakiramdam nun. Pero, magdesisyon tayo na kailangan na protektado tayo ng Diyos. Nananatili tayo sa protection ng Diyos at ma-experience natin yung pagmamahal at magkaroon tayo ng decision na mas malapit sa Diyos. So, hindi papalayo sa ating Ama. At mag-decision tayo na kailangan siguraduhin natin na merong impact sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon, na kailangan makaka-impluwensya sa kanila ng maayos, may impact sa kanila na mabuti. Huwag tayong matuto dahil nagkamali tayo, kundi matuto tayo sa pagkakamali ng iba. At huwag na nating ulitin ang pagkakamali nila sa ating sarili. Kung mali ang decision ng ating pamilya, ng parents natin, inani natin yung mga maling decision na yun, huwag na nating gayahin pa. Matuto na tayo sa pagkakamali nila. At matuto tayo magdesisyon kung ano man yung nararapat na at nakabubuti sa atin, sa ating mga anak at sa susunod pa magiging henerasyon na lang. So, matuto tayo na putulin ang mali na decision at maging maayos yung mag-decide tayo na itong mga bagay na ito kailangan hindi na manahin ng ating mga anak at sa mga susunod na mga anak nila. Kailangan maging kung ano kasi yung makikita sa atin ng ating mga anak, yun yung mamanahin nila. So, ibahin natin yung mga desisyon sa buhay natin na hindi pansarili, hindi naprotektado ng Diyos. Hindi yung titingnan lang natin kung ano yung mga way ng ating magulang. Magkaroon tayo ng maayos na decision na magiging maayos din ang ating mga anak.